At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang video umano ni First Lady Liza Tanasmags ang kumakalat ngayon sa social media na sinasabing kuha sa Amerika. Ayon sa ilang netizens, makikita raw sa video ang First Lady sa isang sitwasyon na may kinalaman umano sa pulburon. Dahil dito, mabilis na nag-viral ang mga haka-haka at iba't ibang espekulasyon online. Gayunpaman, nilinaw ng Malacanang na fake news ang naturang ulat. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Office of the Press Secretary, walang katotohanan ang balita na naaresto si Ginang Marcos at mariing kinukundina ng pamahalaan ng pagpapakalat ng maling impormasyon na may layuning siraan ng First Lady. Pinabulaanan rin ito ng Philippine Embassy sa Estados Unidos at sinabing walang record uulat ng anumang insidente na kinakasangkutan ng unang ginang sa kanilang nasasakupan. Nagbabala rin ng mga otoridad laban sa pagpapakalat ng peking balita na maaaring magdulot ng panik at maling impresyon sa publiko. Pinapaalalahanan ng lahat ng maging mapanuri sa mga balitang kumakalat sa social media. Siguradong kumuha ng impormasyon mula sa mga lehitimong news source. Muli, walang katotohanan ng ulat na inaresto si First Lady Liza Tanasmags sa Amerika. Kami ay patuloy na magbabantay para sa anumang update kaugnay nito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Grupo ni Marcos Jr. tukoy na. Aba, nagkakahudasan na talaga. At ito, VP Sara or Vice President Sara Duterte papanagutin si Marcos Jr. Naku po, ang titindi na ngayon ng mga pag-uusapan natin. Dumigay pa no? Hindi, alam nyo yung mga nangyayari ho ngayon at yung mga kakampi ni Marcos Jr. Alam nyo, lahat naman ho yan ay talagang mga maghuhudas din yan balang araw. Oo, at alam nyo kasi kung nung panahon nga, alam nyo naman na maraming humudas kay Pangulong Duterte. No? Pagkatapos siyang pakinabangan, ngayon ay inuhudas na ho siya or hinudas siya ng mga walang iya. Hindi na natin papangalanan niya mga yan, pero number one ho dyan ay etong si Marcos Jr. na hinudas niya ang mga Duterte or tinrider niya ang mga Duterte pagkatapos tulungan siya bilang presidente ng Pilipinas. Yun pa yung ito pa yung ginawa niyang kapalit. So ito po ay talagang isa sa pinaka masamang gawain ng isang politiko, yung hudasin mo yung mga tumulong sa'yo, lalong-lalo na sa pangangampanya, at hindi ka mananalo kung hindi dahil sa mga Duterte. At isa pa dyan, si Pastor Apollo Sikibuloy na tumulong kay Marcos Jr. na hinudas din ni Marcos Jr. So yung mga tao ngayon na mga kakampiho ni Marcos Jr., yan din po yung mga humudas kay Pangulong Duterte na balang araw ay huhudasin din si Marcos Jr. pag sa oras na ng gipitan. So ngayon, ito na nga, ito may isa tayong video na papanoorin na talagang lumalabas na kaya pala talagang nagkakaganito si Marcos Jr. dahil may humuhudas sa kanila. So yan po yung ilalabas natin dito at may papakita tayong ebidensya kung bakit nga ba talagang kinakamuhian na ang administrasyong Marcos. At syempre yung pananagot yung si Vice President Sara Duterte ay pananagutin na ho si Marcos Jr. Alam niyo yung mga ganyan sila Remulla, Torres, sila Claire, balang araw maghuhudasan din yan. Oo, di kasi ngayon ang nasa isip nila, akala nyo ba panghabang buhay sila? Hindi So siguro si Remulla medyo hindi naaabutin siguro yung hindi na siguro aabutin yung termino ni Marcos Jr. No? Pero yung iba dyan naabutin pa rin yan. At bali-balita nga, yung iba nga dyan na mga humuhudas sa mga Duterte may mga kanya-kanya ng property sa ibang bansa. Para doon na sila manirahan sa oras na malaglag itong si Marcos Jr.
Hindi, alam nyo, ito pa, isa pang, alam nyo, pala, ito totoo to, walang halong biro. Napapanaginipan ko talaga to palagi. Etong darating na eleksyon, etong senatorial election, no, na talagang magkakagulo ng husto ang buong Pilipinas dahil sa mangyayaring dayaan. Siyempre, ikaw ba naman alam ng mga Pilipino na ang binoto talaga nila straight ay ang PDP laban or ang Duterte or Duterte senatorial candidate. So yan talaga yung pulso ng bayan ngayon na gustong-gusto nila na manalo. So doon sa panaginip ko na medyo talagang magkakagulo, hindi pala medyo. Talagang magkakagulo talaga dahil nga sa sobrang dismaya ng mga Pilipino na mga nanalo ang mga hindi dapat manalo. Pero yan lamang po isang panaginip na talagang Pero kung ako tutusin, kung ako tatanungin, mas gusto ko na na talagang manalo ang Team Duterte dahil wala naman tayo mahihita sa mga alyansa bagoong Pilipinas. Kahit na inendorso pa yan ni Vice President Sara Duterte, sarili niya yung desisyon yun, pero tayo nakapokus lang po tayo sa Duterte senatorial candidate at yan din po ang hiling ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So dito muna tayo sa isang video na kung saan putang na nagiging na ako. Asa na yun? Yung isang video na kung saan ay itong Pilipinas ay sobrang nanganganib na nga. No, sobrang nanganganib na nga sa ilalim ng Administrasyong Marcos. So panoorin po natin to. Dating Communications Undersecretary nagbabala sa posibleng pagbagsak ng bansa kaugnay sa pagkampi ng kasalukuyang administrasyon sa mga makakaliwang grupo. Kaya panawagan ito maging matalino sa pagboto ngayong nalalapit na halalan sa Mayo 12. Si Carla Abellana magbabalita. Tumitinding issue sa politika, laganap na kriminalidad. Pilipinas, tila unti-unti nang nilalamon ng maling pamamalakad ng Administrasyong Marcos Jr. Yan ang puna ni dating Communications Undersecretary Dr. Lorraine Badoy sa harap ng sunod-sunod na kontrobersiyang kinahaharap ngayon ng gobyerno. Huwag anya tayong mapalinlang sa mga ideolohiyang pilit isinusulong ng komunistang teroristang CPP-NPA-NDF na ayon sa kanya ay may impluwensya na sa loob mismo ng gobyerno. Totoo yan. Yung bansa natin ngayon na talagang namemeligro siya like never before because this president has really aligned with enemies of the state, the CPP, NPA, NDF, betrayal of public trust yan. This is already a government that uses its state forces to oppress the Filipino people. Giit ni Badoy, nakasalalay ang kinabukasan ng bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagboto ng tamang lider. Ang totoong paglaban dyan ay hindi yung sasali ka ng NPA. Hindi yan yung solusyon dyan. Kasi sila, ang totoong hangarin nila ay pabagsakin ang Pilipinas, di ba? So ang gagawin natin, we have to be part of the solution. And we are the government. It's not just the leaders, di ba? So we have to choose our own leaders. We have to vote into office and we have to be part of nation building. Anya, ang mahalagang kilalanin ay ang mga lider na talagang may nagawa na para sa bansa tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo C. Kibuloy. Yeah. Nakita natin yung kahalagahan ng pagboto ng tamang kandidato, tamang leader, yung pwedeng pagkatiwalaan. At yan yung nakikita natin ngayon, yung Duterte. Kasama dyan si Pastor Kibuloy na napakaganda ng track record, no? Resibo. Ibinibigay na niya sa atin kung sino siya. Hindi pangako, hindi budol-budol, di ba? So, we are being given that opportunity na reboot ang Pilipinas. Sa nalalapit na halalan ngayong Mayo 12, nasa kamay pa rin ng sambayanang Pilipino ang kapangyarihang baguhin ang kalagayan ngayon ng bansa sa pamamagitan ng pagboto ng tamang kandidato. Para sa Diyos at Budol-budol. Yun, totoo nga yung sinabi ni Doc Lorraine Badoy na nanganganib ang Pilipinas dahil nga halos napapalibutan na ho tayo ng mga makakaliwa. At paano nga ba namin nasabi na totoo yun? Paano ko ba nasabi na totoo yun? Dahil nga, alam nyo naman ilan ng NPA ho na nasa kamara na kakampi ng Administrasyong Marcos. Ang masama pa nga ho dito ay may mga pondo ho ito.
May mga pondo ho ito na nakukuha or nakukuha na galing sa buwis ng taong bayan at galing sa administrasyong Marcos. So paano ba namin mapatutuhanan na talagang nanganganib na ang Pilipinas dahil sa mga kaliwang to? Katulad na lang ho niyan. 'Di ba? Si Paduano, si Franz Castro, si Raul Manuel, si Brosas, mga NPA po 'yan. 'Di ba? Mga NPA po 'yan na ngayon ay tutuusin may mga kaso ho. Si Franz Castro, alam naman natin na convicted po 'yun. Si Paduano, alam naman natin na napakaraming pulis na pinatay ho yun. Diba? Kaya nga, nakakatakot lang kasi talaga sa panahon mo ngayon na bakit sa kauna-unahan, hindi naman sa kauna-unahan, so bali sa mga pangalawang pagkakataon na meron tayong presidente na talagang pinonduhan at mas kinakampihan ng mga makakaliwa kesa sa mga taong talagang mas nakakatulong sa bayan. So, totoo naman na baka mamaya may basher dyan sa comment section ng mga hayop na magsasabi, bakit si PRRD, pinagbigyan niya ang mga makakaliwan? Oo, pinagbigyan niya. Dahil ang akala niya, mababago niya or susunod sa kanya or tinatawag na hindi na gagawin yung mga pangit na ginagawa ngayon. Katulad yung mga recruit sa mga kabataan, yung mga patayan, pagnakawan, ganon. So akala niya ganon, hindi niya alam na pati rin pala siya susuwagin din. No, so yun nga yung masakit po doon na etong gobyerno natin ay binigyan ng tulay, binigyan ng daan ang mga makakaliwa sa diyan sa ating gobyerno. At yung sinasabi naman natin na mas kinampihan yung makakaliwa na mga hindi nakakatulong sa bansa natin kaysa sa mga nakakatulong, at tulad na lang yan, isang buhay na halimbawa ho si Pastor Apollo Siki Buloy, na yung tao na yan, ang daming natulong yan sa atin. Ang dami nating pakinabang, ang dami na nating napakinabangan kay Pastor. Ang hirap kasi sa mga Pilipino, ito ang hirap sa ibang ugali ng mga Pilipino na porket hindi showy, hindi bida-bida or hindi mapagbunyag yung tao na yon sa mga tulong niya, kaagad nating kinakamuhi, hindi muna natin inaalam kung ano ba talaga ang pagkatao ng tao na yun. Katulad nito si Pastor, diba kami dating mga kritiko nila kami, dating bumabanat kami kay Pastor, pero nung nalaman namin na isa si Pastor sa napakaraming naambag, natulong sa iba't ibang panig ng Pilipinas at umaabot pa nga sa ibang bansa, doon namin napagtanto na hindi dapat kamuhian tong tao na to, kundi dapat ipaglaban to at talagang kampihan. Dahil bibihira po sa isang tao na tutuusin wala naman na talagang problema sa buhay. Sa tutuusin, kayang-kaya na ni Pastor maging, sabihin na natin, maging don, maging yung hayahay, ganun ba? Salitang hayahay sa buhay niya. Kayang-kaya niya na, wala na siyang problema, wala nang problema ang KOJC. Kumpleto sila sa kagamitan, mas nakakatulong pa nga sila sa ibang mga politiko Diba? Ang dami nilang natulungan ng mga politiko, lalo na si Marcos Jr. So, bakit ba tumutulong pa rin si Pastor? Kasi nga, ang puso ni Pastor, ang puso po ni Pastor para sa bayan ay nananatili pa rin sa kanya. Yan yung bisyo na napakasarap. Yan yung bisyo na talagang hindi mo ikakasama or hindi masamang gawain yung bisyo na yan, na tumulong ka lang ng tumulong sa kapwa. At ito pa nga, yung katulad niyan, yung offer kay Pastor na kumampi lang sa administrasyong Marcos, hindi ilabas yung mga nalalaman nila, yung mga kabulastugan na ginagawa ng gobyerno. Kayang-kayang gawin ni Pastor na sumang-ayon na lang ho dun. Dahil una babayaran pa si Pastor ng ilang bilyon, ilang trilyon, 'di ba? Babayaran si Pastor para sa pananahimik lang.
tatalikuran niya ang prinsipyo niya, tatalikuran niya ang mga Duterte, pero hindi niya yung ginawa dahil nga ang bisyo niya maglingkod sa bayan at mahal niya ang taong bayan, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang mga Duterte at mahal niya at gustong-gusto niyang maglingkod para sa ating mga kababayan. Ayun po yung bisyo ni pastor na yun. Kaya isa rin po yan sa mga buhay na natin na kaalaman na mas kinakampihan ng administrasyong Marcos yung mga taong walang maitutulong sa ating bansa kaysa doon sa mga taong lubos na nakakatulong sa bansa. Yan ang hirap lang kasi talaga kay pastor, hindi siya naging hindi kasi katulad na lang sample nila Rapi Tulfo, nila Willie Rebillame. Sino pa bang mga senador talagang pinapakita nila, binibidyo, talagang pinapakita sa buong Pilipinas kung paano sila tumulong. Si pastor kasi hindi ganun. Hindi siya kasi naghahangad din ng kapalit. Ayun yung kinagandahan at nagustuhan namin kay pastor na hindi niya, alam mo yung tipong hindi niya kailangan ng balik sa kanya yung mga naibibigay niya na tulong para sa ating mga kababayan. Kaya wala talaga din halos nakakaalam, at ang nakakaalam lang talaga ng mga tulong ni pastor ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya talaga ang isa sa mga nakakaalam kung gaano kabuting tao at kung gaano kamatulungin etong si Pastor Apollo Quiboloy. Kaya talaga ito, alam nyo nga pala, bago ko makalimutan ay meron po akong sasabihin. Ito yung sasabihin ko, no? Na bukas po, invited mga kababayan, bukas magsuot ng green or white alas 3 ng hapon sa pre-show, magdala ng sariling baon. Ipadama ang galit at hagupit. Yan ito po magdala na lang ho kayong sariling baon kasi wala tayong ayu-ayuda ngayon, no? Wala tayong ayu-ayuda, hindi natin papausuhin ho yan. So ayan po yung ba't nga pala kulay green, dapat pala dito ko pinakita, no? Meeting both straight Duterte wait lang, meeting the Abans, Liwasan, Bonifacio, Manila, May 8, 2025, Thursday, 5 p.m. Yan 5 p.m. po mga kababayan, sa lahat po ng mga kapanood nito, no? Punta na lang ho tayo doon. Samantalang may isa pa tayo ditong video na ipapanood ho sa inyo. Oo, ito yung sinasabi namin kanina na isa pa sa mga nakakatakot dahil may pondo nga po ang mga makakaliwa. Pasok! Sa gitna ng mga espekulasyon ng pagbuhos ng dayuhang pondo sa eleksyon, itinuro ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga makakaliwang grupo at hindi ang mga kandidato sa halalan na siyang tunay na tinutustusan ng mga banyagang pondo. Si Jane Cudnita sa balita. Sa gitna ng pagtalakay sa Senado sa panukalang batas na tumutukoy sa Philippine Maritime and Admiralty Zones, lumutang din ang sensitibong issue ng dayuhang pagpopondo sa mga kandidato ngayong halalan. Sa naturang pagdinig, tinanong ni Senator J.V. Ejercito ang Commission on Elections o COMELEC kung maaari bang madiskwalipika ang mga kandidatong tumatanggap ng pinansyal na suporta mula sa foreign sources. Binanggit ni Ejercito ang mga ulat hinggil sa mga kandidatong umano'y sinusuportahan ng pamahalaan ng China. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, malinaw sa Omnibus Election Code na maaring madiskwalipika ang sino mang kandidatong tatanggap ng pera mula sa mga dayuhang institusyon o maging sa mga Pilipinong tinalikuran na ang kanilang citizenship. Kaugnay nito, nagbigay ng pahayag si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ukol sa usapin ng banyagang pondo at kung sino ang mga totoong tumatanggap nito. Hindi ako naniniwala na may mga dayuhan na magpopondo sa mga kandidato. Wala naman silang mapapala doon. Maliban na lang, ang alam kong pinopondo, yung mga nasa kaliwa, mga leftist, mga komunista, yun. Ang dayuhan ang nagpopondo ron. Dagdag pa ni Panelo,
Sa halos 6 na taon niyang paninilbihan sa Malacanang, wala siyang nabalitaang kandidato na direktang pinopondohan ng ibang bansa, partikular na ng bansang China. Wala akong narinig na nagbigay ito ng pondo doon sa mga kandidato. Ang narinig ko, nakikita ko sa kanila, nagbibigay sila ng mga ayuda. Sumasama sila gaya ng yung mga joint venture nila Pastor Kibuloy sa kanyang ambassador ng China. Diba? Yes. Kakaroon sila ng proyekto, nagbibigay ng mga medisina, pagkain, kung ano-ano pang bagay. Yun ang mga nakikita ko. Yun walang eleksyon. Hindi naman eleksyon yun. Pero yung sasabihin mo na popondohan nila isang kandidato, makukuha nila doon. Gayunpaman, gate ni Panelo, kung mapapatunayang may kandidatong tumanggap o tumatanggap ng pondo mula sa foreign sources, ay dapat anya itong imbestigahang maigi at dapat na idiskwalipika. Dapat, kung talagang meron nga, i-disqualify natin dahil bakit ka tatanggap ng pera ng dayo? Kasi you're putting yourself at risk. Dahil may utang na loob ka doon, baka may kung ano ipakiusap sa'yo, makupwersa kang gawin. Kaya dapat talaga hindi tumanggap. Sa gitna ng mga isyong ito, muling iginiit ni Panelo ang kahalagahan ng integridad at pagiging tapat ng bawat kandidatong nais magsilbi sa taong bayan, lalo na sa panahon ng halalan. Ito si Alam nyo, yung mapatungkol doon sa sa mga politiko or sa mga sangay ng gobyerno na tumatanggap ng pera mula sa dayuhan. Alam nyo, kung matatandaan nyo po yung 10 million. 10 million at yung mga pabuya dati kay Pastor Apollo Kibuloy. Matatandaan nyo po ba yun? Hindi na lang po magbabanggit kung sino yun Hanggang ngayon po walang paliwanag kung saan manggagaling yung 10 million na yun. At may mga bali-balita nga noon na yung patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy na gustong na ipinatupad ng mga puti, mga dayuhan para lang mahuli siya, halos mga Pilipino daw po ang nakatanggap nun. At yung ibang ang pera na yun ay ginamit sa pangangampanya ngayong eleksyon. So ilan yan? Isang babae, isang lalaki na pangiwi-ngiwi din yung panga, isang medyo parang kutis puno, kutis kahon. So marami sila. Pero ako, tsaka doon din sana yung mga politiko na tumatanggap ng pera galing sa dayuhan dapat talaga may imbestigahan ng COMELEC yan at mapatawan ng parusa. Kasi pangit naman yan kasi biruin nyo, tatakbo ka, tatanggap ka ng pera galing sa dayuhan. So ang masama pa dyan yung kapalit nun. Ang kapalit nun is kapag nanalo ka, protektahan mo ang mga makakaliwa. Protektahan mo ang mga drug lord. Protektahan mo ang mga kriminal at ang mga sindikato na pupunta sa bansang Pilipinas. Ayun yung masakit tudong. Kaya etong sinasabi ni Atty. Sal Panelo, palakpakan to. Ano ba bang papanorin natin? Meron pa dito. Don't worry. Ito yung kay Vice President Sara Duterte na talagang ito ba yun? Yan na ano lang yan na uy puta nang iwi. Ba't ganyan yung itsura ni Ngagba dyan? Grabe yung itsura ni Ngagba talagang nakatagilid no? Paano kaya kumain to no? Pag kumakain, curious lang ako. Pag kumakain si Ngagba. Hindi, napaisip lang ako paano. Halimbawa, ito yung kutsara, kakain siya. Gano'n, no? Ang hirap ngumuya ng gano'n, no? Parang, siguro pudpud na yung dyan, yung sa panga natin. So ito Vice President Sara Duterte Marcos Jr. dapat managot
sa pagdukot kay dating Pangulong Duterte. So panoorin po natin. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat managot sa ginawang pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa ng bise, pinayagan ni Marcos Jr. na manghimasok ang isang banyagang entidad sa soberanya ng bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman ang ilang opisyal ng gabinete ni Marcos Jr. Gayon din ang pambansang pulisya sa isyu ng pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa warrant ng International Criminal Court o ICC. Kabilang sa inirereklamo sina Interior Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Chief Romel Marbilla, CIDG Chief Nicolas Torre at Special Envoy Marcus Lacanilao. Pero para kay Vice President Sara Duterte, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat na managot sa kontrobersyal na issue ng pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Ayon kay VP Sara, imposible raw na mangyari ang isang operasyon gaya ng rendition o pagdakip sa isang Pilipino at paglipat sa kanya sa ibang bansa kung walang direktang pahintulot mula kay Marcos Jr. Hindi naman mangyayari lahat yun kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng President. Malabo na gumalaw ang mga departments ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung president natin na hindi na talaga din niya alam kung ano nangyayari sa bayan. Hindi, alam nyo totoo po yun. No? Totoo yun yung mga ganung na biruin mo una kaya talagang nagagalit ang mga Pilipino kay Marcos Jr. Dahil sa ganitong strategy niya. Ganitong strategy ni Marcos Jr. na lahat ng bagay na nangyayari, lalo na yan, yung mga pondo na nagkakawalaan, yung mga krimen, yung mga yung mga ginagawa nila sa mga Duterte, lagi ho nilang laging tinatanggi ni Marcos Jr. na wala siyang alam. No? So doon nagagalit ang mga Pilipino na tangina, presidente ka, wala kang alam. Hindi sana buwaba ka dyan sa pwesto mo kung wala kang alam. Ganun lang yun eh. Hindi, totoo naman eh. Lahat na nangyari, ito yung ginawa kay Pangulong Duterte na pagkidnap at pagdala sa Netherlands. Kautusan ni Marcos, tangina, siya yung presidente. Sabi ko nga pa ulit-ulit, yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, pag tinutulan ni Marcos Jr. yun, wala yun. Yung ginawa nila sa KOJC na panggigipit sa relihiyon na Kingdom of the Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Siki Buloy, kung hinadlangan, kung pina-stop ni Marcos yun, walang mangyayaring gulo dun. Diba? Kung pina-atras, sasabihin na, wag niyong guluhin yan. Nakatulong sa akin yan. Wag niyong guluhin yung relihiyon na yan. Bawal yan. Kaya nga, ito lahat ng nangyayari ho dito ngayon sa Pilipinas na talagang gulo, lalong-lalo na dito sa ginawa sa kay OJC, ginawa kay Pangulong Duterte, walang ibang mananagot talaga dito kundi si Marcos Jr. Yun siya at yung mga alagad niya ang mga mananagot dito. Ang masama nito, ito alam nyo, bandang huli ito, ito yung napipredict ko dito. Bandang huli, pag natapos na ang termino ni Marcos Jr. at sisingilin na sila sa lahat